Sige po, patuloy po nating palakpakan ng Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Panginoon, kagaya ng awitin, Panginoon, may we be aware of your presence, O God. Kung sa iyong pagtingin, nakikita mo sa labas na makulimlim, ano ang iyong inaasahan? Ibig sabihin, you are aware na nagkakaroon ng pagbabago. Pag ikaw nakita mo nagtataasan ang presyo ng bilihin, alam mo kailangan ka manalangin sa Panginoon. Dahil hindi sapat yung hawak mong sweldo. Kaya kapag ikaw ay laging iniisip mo yung alalanin mo bukas, hindi mo nararanasan yung pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Because you are preoccupied with those worries, with those things. Ang sabi ng isang bahagi ng Biblia, let us lay down. Ano ba yung lay down? Ibaba natin, ibigay natin. Ibaba natin yung ating mga kabalisahan, kaabalahan, katatakutan at mga problema sa ating buhay. God does not design you to carry the problem. God does not design you to carry the burden. Ang sabi ng isang bahagi ng Biblia, let us cast our care, let us cast our burden upon the feet of Jesus. Pag ikaw ang magdadala nito, may stress ka. Sabi ko nga last Friday, depression, stress, and anxiety. Nade-depress ka dahil iniwan ka ng asawa mo, namatay ang anak mo. Nade-depress ka dahil natakbuhan ka ng malaking pera, and it's about the thing of the past. Kailangan laging tapatan mo ang iyong sarili ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Philippians chapter 3 verse 13, forgetting the past. Kalimutan mo na yon. You cannot cry on a spilled milk. Hindi mo na maiibalik yon. Pero kaya kang bigyan ng Panginoon ng panibagong araw, panibagong kilabukasan. Nai-stress ka. Nai-stress ka dahil sa mga obligasyon mo sa pamilya mo, sa mga bills na nagde-demand sa'yo. Dahil hindi mo kilala ang Panginoon that He cannot just only provide you. Hindi ka lang ipoprovide ng ating Panginoon, your life will overflow. Mag-uumapaw ka sa kapayapaan, mag-uumapaw ka sa kagalakan. Yesterday, nanggaling ako sa isang visitation sa simbahan sa Green Hills. Ang sabi ng aking binisita, siya ay na-ICU ng 3 araw, almost 12 days siya sa ospital. Sabi ko, bakit po kayo merong kagalakan? Simple lang naman yung bill niya sa loob ng 12 araw. 1 milyon. Cash. Sabi niya, Pastor, napakabuti ng Panginoon. Alam mo kung sasabuhin mo lang napakabuti ng Panginoon kapag maganda ang buhay, dahil meron ka lang natatanggap. Ang relasyon mo lang sa Panginoon ay base sa pagpapala. Ang relasyon mo dapat sa Panginoon hindi base sa pagpapala, kundi base sa kadakilaan at kalakihan ng ating Panginoon. Ang sabi ko, sister, ninang ko yon. Sabi ko, ninang, napakabuti talaga ng Panginoon. Alam nyo, ano yung pinakita ng Panginoon? Pinakita ng Panginoon, hindi lamang ang gobyerno ay corrupt. Hindi lamang ang mga institusyon ay corrupt. Ang sabi niya, sabi ko sa kanya, makikita mo kung hindi ka maglalabas ng pera, hindi kikilos ang ospital para ikaw ay gamutin. Ang sabi niya, maaaring ganun man ang per araw na rate sa hospital, 90 to 100,000. Wala namang problema dun eh. Ang problema, walang pagmamahal yung mga doktor at yung mga nurse. Ultimo tissue, ultimo pampers, diaper, nung kailangan niya, hindi siya binibigyan. Hindi siya nililinisan. Just imagine, 100,000 per day. You can pay off 4 nurses with the range of 25 to 40,000 na salary. Pero walang nakikilam sa kanya. Sabi sa kanya, once a day lang ako, pinapakilaman at inaayos sa ospital. Kaya sabi ko, dinala ka ng Panginoon sa ospital for one reason, to pray for them. Na hindi dapat hinahabol natin ang kita.
Kailangan makita sa atin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kailangan makita sa atin yung tinatawag na excellence, that we are not after money, but we are after to be a blessing. Na nakita niya, sabi ko, bukod doon, ano pa ang nangyari? Sinesharean ko yung mga doktor, yung mga nurse, ng kadakilaan ng Panginoon, at ako'y tinatawanan lamang. We are the most greatest part of history. Aminin man natin o hindi, we are the most wicked generation. Everybody knows Christ. Lahat naman nakakilala sa Panginoon. Pero ang problema, hindi makita sa ating buhay ang Panginoon. We need to trade something. We need to surrender. Hindi ito paramihan ng pera. Hindi ito paramihan ng tinatawag na titulo o medalya sa ating buhay. Kundi paramihan ito ng kaluluwang maliligtas. Kundi paramihan ito ng mga mabubuting gawa na nakikita sa ating buhay. We are called to do good works. Ikaw ay tinawag ng ating Panginoon para gumawa ng mga mabubuting gawa. This is not the church. You are the church. Ang simbahan hindi lamang kada linggo. Ang simbahan ay hindi mo lang alam ang verse ng Biblia, hindi ka lang umaawit kapag linggo. Ang simbahan ay ikaw na naglalakad sa iyong tahanan, sa palengke, sa grocery store na ang nakikita sa iyo ay ang kadakilaan, kapangyarihan ng banal na Espiritu sa iyong buhay. One day, bumibili ako ng supply para sa Prayer Mountain ng itlog at ng bigas. Ang sabi ng tendero, "Sir, kayo po ba ay pastor?" And then I smiled. Bakit mo naman nasabi ang sabi ko? Iba po yung nararamdaman ko sa inyo. Speaking God is one thing, but having the presence of God is another thing. We can say that I am a Christian. Pero kapag may nakakagitan ka, lalabas sa'yo, putot ko jinta. Pag naunahan ka sa parking, simple lang naman mga nadanas ko for the last week. Iba na mundo ngayon. Sa entrance may mag-i-exit. Ikaw pa yung mumurahin. Pero kung ako yung dating tao, lalaban ako. I have the full right. But I gave way. Kahit nabasag yung tinatawag na ilaw ng van, 19,000 sana ang babayaran ko, pero gumawa ang Panginoon ng paraan. 2,500 na lang yung binayaran ko. And then after the 19,000, somebody called. And sabi niya, "Pastor, magbibigay po ako ng support sa ministry and I am handing you 40,000 pesos at sakto sa pampuno ng pananalapi." I know, my God. Alam ko pag hindi maganda ang nangyayari sa aking buhay, alam ko na binabasag lamang. At tandaan mo ito, when the enemy attack you, he is not attacking your personality. He is exposing your character. Magpapasalamat ka ba sa Panginoon? Magsisimba ka pa rin ba? Magbibigay ka pa rin ba ng kaloob? Through tough times and bad times, through good times, whatever season you may be through, continue on having a godly character in your life. The weapons of the enemy may not prevail, will not prevail. Mabubuo lamang yung pag-atake ng kaaway, pero hindi ito yung magtatagumpay sa iyong buhay. Kaya kayo na-atake ng kaaway dahil gusto niyang panghinain ng pananalig mo at pagtitiwala mo sa ating Panginoon. This is the best time that the Word of God that we are speaking will manifest in our life. What shall separate me from the love of Christ? Is it trial? Is it death? Is it tribulation? No. Is it poverty? No. I will continue because I have decided to follow Jesus. No turning back. Hindi man ako iligtas ng aking Panginoon. Hindi man ako pagpalain ng aking Panginoon. Napakahalaga na isinulat niya ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Napakahalaga na ako'y nagkakaroon ng kagalakan sa gitna na hindi gumagaling ang aking sakit. Because only on the waiting season, that will be the greatest praising season of your life. Sa oras na ikaw ay naghihintay, sa oras na walang nangyayari sa iyong buhay, sa oras na lalong tumitindi ang pinagdaraanan mo sa iyong buhay, mas lalong bigyan ka ng ating Panginoon ng kalakasan. Because when God has gave you strength,
you will have patience and you will have long suffering. Maraming merong patience, but they do not have a long suffering. Patience is the ability to wait, but long suffering is the ability to have a good character. Ang sabi nga ng kausap ko, na simple lang naman yung kanyang buhay eh. Ang sabi niya, Pastor, 12 ang naging kabit ko. Pero nung natagpuan ko ang Panginoon, lahat ng makita ko sa kalye, aking binabahagian ng kabutihan ng Panginoon. Hindi po lalaki yung kausap ko. Ang kausap ko ay isang babae. At ang sabi niya, alam niyo po, Pastor, it's the work of the Holy Spirit. Do you want to see that the fruit of the Spirit is in your life? Kailangan laging masaya ka. Kasi doon mo makita the love, the joy, the peace. Yung tatlong bagay pa lang eh. It will have a joy in your life. Kailangan makita sa iyong mukha. Tingnan mo nga yung katabi mo, ngiti-ngiti din. Tingnan mo, 25 years old ka pa lamang, mukha ka ng 50. Alam nyo, no offense meant ha. Yung mga kabataan ngayon, hindi ko kayo inaatake, pero mukha na kayong 30, 40 years old. But the 40 years old, the 80 years old people, ang tatay ko, 77, ayaw maniwala nung mga nasa parking o nasa grocery na siya ay senior citizen na. Why? Because Jesus lives and resides in him. Entering at the age of 37, I feel like 20. Bakit? Because it is not I that live. Ikaw, inaantok ka, natulog ka na nga ng alas 9, alas 10. Ako, natulog ako ng alas 2. Gising na ako ng alas 4. When you have God and the power of the Holy Spirit, who is the battery of your life, you will not go empty. Maraming tao ang pagod sa buhay dahil ang iniisip nila yung pangarap nila sa buhay. It will just consume you. It will just drain you. I-drain ka lang nito. Pero kapag ang Panginoon ang nasa iyong buhay, ang ganda ng kaawitin eh. It will change the atmosphere. Alam mo yung atmosphere? Pag may bagyo, ito yung atmosphere ng bagyo. Lalo na kung signal number 3, signal number 4. Ikaw na nakatayo doon, liliparin ka. So when we have the atmosphere of Jesus Christ, of the Holy Spirit in this place, yung iyong takot, yung iyong galit, yung iyong kasalanan, lilipatin niya ng ating Panginoon. When we are talking about the atmosphere, we cannot stand in the presence of God because the presence of God will change you. Hindi pag-uwi mo sa bahay, narito nagpupuri ka sa Panginoon, pag-uwi mo sa bahay, ikaw ay napakamabunga nga sa iyong bahay. Then how can you save your family? Then how can you save your neighbor? It should be a change of your character. It will be a change of your life. Pagbabago. Ano kapag kumain ka sa restaurant? Kalat-kalat ang kanin mo o lilinisin mo, iimisin mo sa pamamagitan ng iyong kamay o ng tissue at ilalagay mo para mapapadali ang paghuhugas, ang pag-aayos ng isang serbidora. The world will not believe us because we are like the world. Hindi tayo papaniwalaan ng mundo. Dahil kagaya din tayo ng mundo. Paniniwalaan tayo ng mundo kapag tayo naging kakaiba because you are holy, you are sanctified, you are set apart, you are a different kind of person. Maybe you are not familiar with this type of preaching. Blessing is so easy when you hit the heart of God. Hindi ako nakatingin sa 15 o sa katapusan, hindi ako excited sa pagsweldo dahil wala naman akong sweldo. Nakatingin ako sa pagkilos ng aking Panginoon na kailanman hindi niya pababayaan ang taong tumalikod sa lahat ng bagay dahil natagpuan niya ang Panginoon ang yaman ng kanyang buhay. Pag mo rin sisihin ng iyong sarili na hindi ka karapat-dapat, hindi dumating ang ating Panginoon para ikaw ihusgahan. Dumating ang ating Panginoon para hugasan ka sa bawat pagkakasala mo. Hindi ka nakaka-attend dati, hindi ka maalam, hindi ka nagbubuklat ng Biblia, hindi ka nananalangin, nandito ka sa simbahan, yung iyong katawan ay nasa simbahan, yung isipan mo nandun sa trabaho mo, yung iyong puso nandun, iniisip mo na, saan kaya ako pipila ng restaurant mamaya pagkatapos ng pangangaral ni Pastor? God wants an isolation. God wants the full of you. Not just a part of you, not just a portion of you. God wants the whole of you. Gusto ng Panginoon yung buo.
Hindi pwedeng installment. Pwede ka mag-installment doon sa bayaran mo sa bahay. Pero wag mong hahayaan na hanggang katapusan magbabayad ka sa bahay. I want you to experience na mababayaran mo yung bahay, yung kotse mo ng buo, yung utang mo, ikaw yung makakalaya sa iyong utang. Because the plan of God for you is not for you to have a provision. The plan of God for you is for you to have an overflow. Alam mo, as times pass by, doon ko mas nauunawaan yung kadakilaan at kabutihan ng Panginoon. Sa buhay mo, maraming taong mawawala. Because like a tree, the leaves will fall out of the tree so that a new leaves will grow. Sabi ko nga sa inyo last month, next week si Pastor Dexter narito. It's about a 10-time preaching. Sabi ko nga last month, there will be 3 types of people in your life. The people that God will use for a reason, for a season, and for faithfulness forever. Tanungin mo ang iyong katabi, sis, bro, kaya ka ba narito lang dahil may problema ka? Next week wala ka na kapag na-solve na yung problema mo. O kapag hindi na-solve yung problema mo, aalis ka na dito sa simbahan. Huwag mong hanapin kung gaano kaganda ang simbahan. Huwag mong hanapin na magaling ang music team, malamig ang aircon. Noong nag-umpisa ang simbahang ito, tama ba, Sister Early? Nasa initan kayo. Tinatanggap ng aking kapatid na si Pastor Kenneth, ang sabi niya, paano ako makakabuhay ng pamilya? Naalala ko may nag-love gift sa akin nung nagturo ako dito several years ago. Kala ko ang kapal, alam niyo yung nasa loob. Cadbury. Praise God. Sabi ko, makakabusog ito. There's a story. Before we proceed, may isang kwento na kung saan yung kanyang professor ay binisita ng kanyang mga estudyante. Maybe you heard the story. At habang naghihintay yung mga estudyante, sabi ng professor, I will make a cup of coffee for you. Gagawa ako ng kape para sa inyo. And the students who are so successful in life, has the position, has the money, they started to tell a story with everyone. Sabi mo, ang hirap ng buhay. Hindi ako basta nakarating dito. Kahit ngayon, napakahirap ng buhay. I am so stressed. I am so confused kung anong gagawin ko, na kahit na nandun yung posisyon, always remember, as you go higher in position, there are a lot of responsibility. Taas natin ang kamay natin kay Pastora Magda, ipanalangin natin, in the mighty name of Jesus. We command the spirit of disease, sickness, O God, you said in your word, all kinds of disease, all kinds of sickness, O God, it will depart from her body, O God. Her body, O God, will be a living testimony, O God. We rebuke the spirit of sickness in the mighty name of Jesus Christ. Get out! Get out! Depart! Depart! Depart from her body right now! No more mucus! No more cough! No more pain! And no more hardness of the breath na kanyang mararanasan ngayon. Oh Lord, you're a mighty God. Is there anything too hard for Him? No! We claim it. We give you the highest praise. We give you the highest honor. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. At nang sinerve ng professor, yung tinatawag na kape, it comes in different form. May magandang porcelain, may basag na lalagyan, may katamtaman. And most of his student, ang pinili yung magandang lalagyan. And then the professor started. Most of us, kaya wala tayong tinatawag na kasiyahan sa buhay, ang laging hinahanap natin, yung kasiyahan sa buhay. Ang laging tinitingnan natin yung panlabas. Tinignan nila, lalagyan ng kape. Ano ba gusto nila? Hindi naman yung lalagyan eh. Ang kailangan nila yung kape. Maraming tao gusto ng pagpapala, pero ang hinahanap mo na yung posisyon sa buhay. Hinahanap mo na yung pera. Ang hanapin mo yung Panginoon na nagbibigay ng iyong hanap buhay para kapag ikaw ay naghanap buhay, anuman ang mahawakan ng iyong kamay, ito'y magiging pinagpala. Yung negosyo mo, hindi para kumita.
Yung negosyo mo para makatulong sa maraming tao at babalik sa iyo yung kita dahil hindi mo kailangan ng maraming kita. Kapag dinala ng Panginoon ng 1,000 kliyente sa iyo araw-araw na may ikaw ay may tubong 10 piso lamang, mas malaki yan kesa doon sa may tubong 5,000 o 100 piso na ilan lamang bibili sa iyong buhay. We need a shift. Kailangan natin ng pagbabago. Alam natin yung kantang nararapat. Every time that I play this song sa sasakyan, nararamdaman ko na ako hindi karapat-dapat pero iniibig ako ng Panginoon. Na ang Diyos ay hindi nagbabago sa ating buhay. Nagbabago ang paligid. Nagbabago ang itsura mo, pero hindi nagbabago ang pag-ibig sa iyo ng ating Panginoon. Kaya huwag mong sayangin yung bawat minuto, bawat segundo, bawat salita na iyong naririnig. The world will not teach you na magkaroon ka ng takot sa Panginoon. Sasabihin mo, okay naman ang aking buhay eh. Maharing okay ang iyong buhay ngayon. But I tell you the truth. Your ways, your plan may seem right, but the end of it is destruction. Kantahin po natin ang awiting ito at damdamin po natin na karapat dapat ang Panginoon na siya ay purihin, dakilain, sambahin, luwalhatin, itaas ang kanyang pangalan. Magpakailanman nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. At nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. May pamalagi sa kalinga ko. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at
Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Pag nabibigatan ka sa iyong buhay, naguguluhan ka sa iyong buhay, at nalulunod ka sa kasalanan, simple lang dapat mong gawin. Huwag kang lumayo sa simbahan. Huwag kang mahiya sa kahinaan mo. Kaya nga tayo nasa gawain ng Panginoon para magpalakasan. Huwag kayong mahiya na lumapit sa pastor para humingi ng payo, magpapanalangin. Dahil kapag ang pastor, ang simbahan ng bawat elders na nanalangin para sa inyo, you will be established, you will be rooted, and you will be built. Establish. Itatanghal, itatayo ka ng ating Panginoon. Na sa pagdaan ng unos ng iyong buhay, hindi ka mawawasak. Because you are standing on the Word of God, you are with God. Rooted. Kapag ikaw ay nakaugad sa ating Panginoon, ang lalabas sa iyong buhay ay ang bunga ng banal na Espiritu. Pasasalamat, pagpapatuloy, pagpupuri, at higit sa lahat, patotoo ng kabutihan ng ating Panginoon sa gitna ng pinagdaraanan mo. Ang panghawakan mo, pangako ng Panginoon. Hindi ang sinasabi ng tao. Ang sinasabi ng tao nagbabago. Sabi ng weather forecaster, uulan, pero ang sabi ng Diyos, I can command the weather, the sun, the season to be still. Sabi ng doktor, ooperahan ako. Pero ang sabi ng Diyos, binibigyan niya ako ng bagong puso. Ang sabi ng doktor, magme-maintenance medicine ako. Pero ang sabi ng Diyos, ikaw ipalalayain ko. Na ako ang haba ng iyong buhay. It is not your food. It is not your exercise. Ang sabi ng Biblia, that God is the length of your life. Kumain ka man ng mga masustansyang pagkain. Mag-exercise ka man, ang sabi ng Pablo kay Timoteo. But it is just a portion. But what matters most is the spiritual quality of your life. Because when you are strong on the inside, kagaya ng ating Panginoon, walang taong makagawa na ikaw ay nilalatigo, tinatadya ka, nilalagyan pa ng krus at ng korona na matatapos niya ang kanyang tungkulin at layunin. Because He has an incredible strength, because His strength comes from the Father. Always remember, kung kinaya ng Panginoon, utang lang yun sa'yo. Walang makukulong sa utang. Hindi ka mamamatay sa utang. Pero huwag mong tatalikuran ng utang. You can negotiate. At most of all, kapag hindi mo na alam gagawin sa iyong buhay, lumuhod ka sa ating Panginoon. Sa iyong pagluhod sa ating Panginoon, ito'y pagpapakita ng kababaang loob. Na Panginoon, nagawa ko ng lahat ng kaparaanan, patawarin mo ako. Ang kailangan ko ay himala. Ang kailangan ko ay ang kapangyarihan mo na bumabasag sa lahat ng aking nakikita upang makita ko ang gagawin mo sa aking buhay. God knows your tomorrow. God has everything that you want. Bago dumating ang malaking pagpapala, hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon ng pagpapala dahil ang pagpapala nasa iyo na ang kailangan ng Panginoon, ikaw ang ihanda sa pagpapala. Ikaw muna ang inihanda ng Panginoon. Bago ang pinakamalalaking pagpapala ay ang pinakamalaking pagliligligan. Before David became a king, gusto siyang patayin ni Saul. Siya'y minamaliit ni Goliath. Siya'y gustong patayin ng kanyang anak na si Absalom. Bago ibuhos ng Panginoon ng anointing, marami munang taong maiinggit sa'yo. At pakiramdam mo sa iyong sarili na wala kang kwenta, that's a sign na malapit nang ibuhos ng Panginoon ang pahid sa iyong buhay. We are not talking a material blessing.
We are talking about power, authority, dominion sa inyong buhay. That you are not running after na kailangan ko ng pera. Ako din, dinadalangin ko rin yun eh. Hindi para sa sarili ko eh. Hindi para sa pamilya ko eh. Panginoon, magkaroon nga po kami ng karanasan ng simbahan, Panginoon, na hindi na mangungupahan at hindi nakakapusin sa pambayad, Panginoon. Panginoon, pero bago po ang lahat, alam ko may gusto kang baguhin sa amin. Na lahat kami hindi nagtitiwala sa pastor. Na kami nagtitiwala lamang sa Panginoon. Panginoon, na lahat kami maging maalab sa buhay na relasyon sa iyo. Na hindi kami nakatingin sa oras, hindi kami nakatingin sa kalam ng aming tiyan, kundi kami nakatingin lamang sa iyo bilang isang tanda ng aming pagsuko sa iyo, Panginoon. Panginoon, tanggalin mo ang aming kahinaan na kami laging namimintas ng tao. Panginoon, gawin mo kaming iyong kawangis, O God. Dahil sa oras na dumating kami ng punto ng aming pananampalataya at pananalig at ng aming buhay, na kami iyong kamukha. Ang himala, ang pagpapala ay hindi na magiging problema at hindi na magiging madalang, Panginoon. Take away, O God, everything, O God, that being an obstacle sa iyong harapan. Dakilang Ama, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, ng aming buhay sa pamamagitan ng aming isipan, ng aming puso, ay inihanda mo na para tumanggap, Panginoong Yesus, ng iyong makapangyarihang salita na magbibigay sa bawat isa ng malawak na pangunawa ng iyong kaisipan, O God, upang kami lumakad sa kapangyarihan at hindi sa katatakutan. Upang kami lumakad sa malaking pag-iisip, hindi sa maliit na pag-iisip, Panginoon. Because we are having the mind of Christ. And that our heart, O God, will be after God's own heart like David, O God. Na ito'y tumitibok, Panginoon, hindi para sa aming sarili, hindi para sa aming pamilya, kundi para sa iyo lamang, Panginoon. At sa bawat tatanggapin nilang salita, Panginoon, ang iyong liwanag ang magliliwanag sa kanilang buhay upang makita nila ang kanilang lalakaran patungo sa pinagpala at ligtas sa buhay. Kaya aming Ama, salamat po na ang iyong salita ay malayang nahahayag na sa bawat pagtanggap namin ito, Panginoon, i-challenge us, O God. Not to wait, but to act. Not just only to act, but to apply, O God. Because when we apply the Word of God, O God, that will lead us to the right direction of our life, which is you. Our glory, our power, our future, O God. Ang aming pamilya ay maliligtas sa oras na kami muna ang lubusang maligtas. Sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus at ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po. Makakaupo na po ang bawat isa. At happy birthday kila Cham Cham. Happy anniversary kila Brother Alan. Nakita ko sa harapan. Ilang years na kayo, Brother Alan? 24 years. Isa na lang. Pagka 25, ano nga ba 25? 20 na kayo? 20. Ayun yun ang 24 na para advance. Tandaan po natin, what makes a man, ang sabi nga ni Reverend Miles Monroe, it's about the responsibility so that you will have an authority in your life. Kapag ikaw ay isang responsableng nanay, isang responsableng tatay, lalong-lalo na mga tatay, magkakaroon ka ng otoridad sa iyong pamilya na ikaw ay papakinggan ng iyong asawa, papakinggan ng iyong anak, at maayos ang takbo ng inyong bahay dahil nakikita nila that you are having a muscle na ikaw ang bubuhat ng lahat ng problema ng inyong pamilya dahil kasama mo ang ating Panginoon. As Christ is the head of the church, so you being in the family, you are the head of your family. Hindi pwedeng maging head ang tinatawag na bibig. Hindi pwedeng maging head ang tinatawag na kamay. Ang head lamang sa pamilya ay ang asawa. Kaya kailangan ipanalangin nyo sa inyong pamilya na ang inyong mga asawang lalaki, sila ang maging pinakamaalab na lalaki sa inyong tahanan.
Sila ang laging magyayaya, manalangin muna tayo bago tayo kumain. Manalangin muna tayo bago tayo umalis. Magkaroon tayo ng Bible study dito sa bahay na ito sapagkat sa bahay na ito, ang pinakayaman ng bahay na ito, hindi ang pananalapi, kundi ang pagmamahala na nagmumula sa ating Panginoon. Because when you love God, you will love one another in your life. Kahit na masama ang pag-uugali ng iyong asawa, kahit na matigas ang ulo ng iyong anak, yan ay gamit ng ating Panginoon sa iyo para ibigin mo sila, hintayin mo sila, at paniwalaan mo na maganda at malaki ang pagkalikha sa kanila ng ating Panginoon. Simple lamang po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. It's about love being the foundation of your life. Pagmamahal bilang isang pundasyon ng iyong buhay. Lagi po natin titingnan sa ating buhay na kapag mali ang pundasyon ng ating buhay, ito yung mabilis na masisira. When we have the wrong foundation of our life, the house, sabihin na natin isang bagay, isang bahay, it will collapse. Mawawasak ito. Mabilis itong kainin ng anay. Mabilis itong tumulo ang bubong dahil mali ang pagkakabit ng mga pamakuan. Pero kapag tama ang pundasyon ng iyong buhay, dumaan man ang unos, dumaan man ang apoy, dumaan man ang mga mangsisira ng iyong buhay, mga anay ng mga tao, hindi magugupo ang iyong tahanan. Because you are standing on a holy ground, you are standing on the Word of God, and the Word of God will continue. Yung mga naninira sa inyo, sila'y mapapahiya dahil makikita nila ang katotohanan na ang Diyos na nakako sa iyong buhay, na ang inyong buong pamilya ay magiging isa, magkakaisa, at makakasama mo sa gawain ng Panginoon. Sila'y magiging makapangyarihan sa lupa, ay magaganap, at sila'y magiging matahimik na lamang. The word love, L-O-V-E, means, nilagyan ko ng acronym kanina, it's Lord's overflowing vindication to everyone. Lord's overflowing vindicating everyone. What is vindication? Ikaw ay ginajustify ng ating Panginoon. Sa kabila na ikaw ay walang gana sa gawain ng Panginoon, sa kabila na ikaw ay hindi mo binubuksan ang iyong aklat, ang iyong Biblia sa ating Panginoon, sa kabila na ikaw ay makasalanan, hindi yun ang tinitingnan ng ating Panginoon. This is the grace of God. Ito ang grasya ng ating Panginoon. Hindi tinitingnan ng Panginoon yung iyong pagkakasala. Sa oras na lumapit ka sa Kanya, pinatatawad ka ng ating Panginoon sa iyong pagkakasala at nililimot niya ang iyong lahat ng pagkakasala at higit sa lahat, ginagawa ka matuwid ng ating Panginoon. Hindi sa dahil sa iyong ginagawa, hindi sa dahil sa mabuting gawa mo, kundi sa dahil sa natapos na gawa ng ating Panginoon. You are righteous. Kaya nga ang sabi namin sa kausap namin kahapon, ang sabi niya, pinaparusahan ako ng Panginoon kaya ako nagkasakit. Dahil may mga pagkukulang ako sa Panginoon. Tandaan mo, sa oras na ikaw ay maligtas, tanggapin ng Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas ng iyong buhay, you are no longer a sinner. Huwag mong titingnan kaya mahirap ang buhay dahil nagkasala ka. Huwag mong tingnan na dahil ikaw ay nagkakasakit ay kaya ikaw ay nagkakasala. Just imagine Job. Ang sabi ng Biblia that Job is a righteous person. Walang katulad ni Job. Araw-araw sa paggising na siya ay nagbibigay ng handog sa Panginoon. Inihingi niya ng kapatawaran ng kanyang mga anak sa kabila na sila'y nagiging lasinggero, immoral ang buhay nila. Ganon katuwid si Job. Tayo bilang isang Kristiyano, kapag meron nagkakamali sa simbahan, sometimes we admit it, na nagkakamali tayo ng tinatawag na desisyon sa buhay. But as long as you learn from your failure, then you will be fruitful in life. Wala naman na kapag lumakad sa salita ng Diyos, magagawa niya ng 100%. Kaya makikita po natin si Job, walang kapintasan. Dumaan ng kamalian. Wala. Pero sa kabila ng lahat, dumaan siya ng matitinding pagsubok. Hindi porkit dumaraan ka ng pagsubok sa buhay, pinarurusahan ka ng Panginoon. Sayang naman yung pagliligtas sa iyo ng ating Panginoon kung parurusahan ka lang ng Panginoon. Dumaraan ka sa pagsubok so that your faith will be tested. Para masubukan ang iyong pananalig sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia in the book of James chapter 1, that the trial of your faith. Hindi ikaw mismo sinusubok ng Panginoon, yung pananalig mo. Dahil kapag ang iyong pananalig ay matibay, at paano magiging matibay ang iyong pananalig? Makinig ka na makinig na salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing and hearing and hearing the word of God. Kaya ikaw ay patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. Naririnig mo yung patutuho ni Bishop na paulit-ulit. Naririnig mo yung Bible verse na laging aking sinasabi dahil hindi ka pa masyadong
basag sa iyong sarili. Sa sobrang dami ng chismis na napapakinggan mo, sa sobrang dami ng bad news na napapanood mo sa telebisyon, mas dominant yung takot sa iyong buhay. Kapag napuno ka ng salita ng Diyos sa iyong buhay, titibay ang iyong pananalig, at dahil sa pagtibay ng iyong pananalig, you will not see the obstacle, but you will see the blessing of God in the midst of the obstacle. Hindi mo makikita yung pagsubok. Kapag nakikita mo ang pagsubok sa iyong buhay, ibig sabihin, kulang ka pa sa pananalig sa ating Panginoon. Pero kapag nakikita mo yung pagkilos ng Panginoon sa gitna ng problema, hindi ka na aware sa paligid mo. Kagaya ng awitin kanina, aware ka na sa presensya ng ating Panginoon. Kailangan hindi ka na nasasaktan ng paligid. Pag nasaktan ka ng paligid, bumabad ka ulit sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga makikita natin sa simbahan, hindi lang tayo basta nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang natin basta naunawa ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia in the book of Hosea chapter 4 verse 6, my people perish because of lack of wisdom, because of lack of knowledge. And then I meditate, Panginoon, ano po ba yung wisdom? I know that knowledge, pinag-uusapan namin sa kalalakihan last Tuesday. Kaya mga kalalakihan, huwag niyo sabihin na busy kayo at marami kayong ginagawa sa inyong buhay. Lagi po natin tatandaan, yung mga kausap ninyo, meron ding hanap buhay na kailangan trabahuin. Ang sabi nga ng post ni Bishop, kapag sinasabi ng isa nag-aanyaya sa kanyang inaanyaya na marami akong gagawin, simple lang ang sinasabi mo eh. Hindi mahalaga sa iyo ang Panginoon. Hindi yung taong nag-aanyaya sa iyo ang iyong tinatanggihan. Ang tinatanggihan mo yung Panginoon. At kapag dumating ang problema sa iyong buhay, gusto mo agad ang Panginoon ay tumugon sa iyong buhay, pero ikaw ay wala kang kagana-gana sa Panginoon. That's not how God works. Kung gusto mo ng pagpapala, kung gusto mo ng katagumpayan, kung gusto mo ng himala sa iyong buhay, you need a consistency. You need the purest and surest prayer of your life that is built on integrity. Kaya makikita po natin, umpisahan po natin sa pinaka-madali at pinaka-pamilyar na verse ang bawat isa in the book of John, chapter 3, verse 16. Alam mo, lahat ng tao siguro, maybe 80%, alam ang verse na ito. Whether you are a Catholic, a Christian, whether you are different, yung tinatawag na sect, alam ang verse na ito. Kahit ang mga tambay sa kalye, kahit ang mga makasalanan, itinatattoo pa sa kanilang katawan. Pero ang pinakamagandang tattoo sa iyong buhay, hindi yan nakalagay sa iyong balat, kundi yan nakalagay sa iyong spirito. That you are sealed with the Holy Spirit of God. That is the greatest tattoo na mailagay mo sa iyong buhay na kung saan kapag meron kang selyo ng banal na Espiritu, the Holy Spirit will teach you all things. The Holy Spirit will comfort you. Ang banal na Espiritu ay magbibigay sa iyo ng kagaanan sa gitna ng mga problema na pinagdaraanan mo, that I am not moved with this problem, but I am moved by the power of God so that I will have a testimony in my life and people will be encouraged na nakaya ko, kaya makakaya nyo rin dahil sa biyaya at grasya ng ating Panginoon. Ang sabi ng book of John, chapter 3, verse 16, for God so loved, makikita mo is a past tense. For God so loved the world that He gave whom? Jesus Christ. That whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Lahat po tayo, mag-umpisa tayo sa uli. Lahat tayo, are you sure that you have an everlasting life? Maaaring sabihin mo, hindi ka naniniwala sa tinatawag na walang hanggang buhay. Maaaring sabihin mo na hindi ka naniniwala na mabubuhay ka after this life. But there is judgment. Ang tao maniniwala lamang kapag wala ng lahat ng bagay sa kanya. Sa kanya mamahalin ang kanyang magulang, kapag ang kanyang magulang ay wala na. Kaya makikita mo kadalasan ng mga umiiyak na malakas sa mga tinatawag na mga libeng, na mga burol, ay yung taong hindi niya minahal ang kanyang magulang o ang kanyang kapatid. Ay lagi po natin tatandaan, it is appointed for you and me. Kahit ako isang pastor, kahit ako'y sabihin nyo na alam ko ang salita ng Diyos, ako'y mamamatay. Sabihin mo sa iyong katabi, alam mo bang ikaw ay mamamatay? At sigurado mo ba na ikaw, kapag nasa kamatayan, that you will rest in peace? You will never rest in peace without your name written in the book of life. It is appointed for a man to die once, ang sabi ng Hebrews 9, verse 27, and thereafter is judgment. Hindi naman pwede lahat tayo magkakasama sa langit.
Ikaw ba pwede mo makita na yung pinakamasamang tao ay kasama mo sa langit? Pwede mo siya makasama sa langit sa oras na inamin niya ang kanyang pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon at tinanggap niya bilang Diyos sa tagapagligtas ng kanyang buhay. I am always asking myself, Lord, I want to make sure na hindi lang ako basta nangangaral ng Ebanghelyo. Na hindi lang ako hipokrito na ipinapangaral at hindi ito ipinapakita sa aking buhay, Panginoon. Dahil ayaw ko, Panginoon, na yung mga hindi ko inaasahan sa simbahan, sila ay nasa kalangitan at ako'y wala sa kalangitan. If you have having that kind of mindset, ibig sabihin, you are aware of your eternity. Ikaw naniniwala ka na merong dinosaur, naniniwala ka na nabuhay si Plato, pero hindi mo naman siya nakita. Pero bakit ang Panginoon hindi mo mapaniwalaan sa kanyang pangangaral that there are a lot of witnesses in His time, and yet the people is rejecting the existence of Jesus Christ? Hindi porket hindi mo nakikita ang Panginoon, ibig sabihin hindi siya totoo. Hindi mo man nakikita ang Panginoon, pero nararamdaman mo siya kung paano kanya iniligtas mula sa bingit ng kamatayan. Nakikita mo ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-uugali ng iyong pag-aasawa na kahit ikaw ay lasenggero, kahit ikaw ay dorogista, kahit ikaw ay hindi nagbibigay ng tustos sa iyong pamilya, nandun pa yung pagdidiman mo, nagbigay ka ng 500, 1 linggo, at sasabihin mo, bakit ito lang ang ulam namin? Pero sa kabila noon, ang iyong asawa ay naagawa ng kaparaanan para maparami ang iyong una. Sometimes you cannot see God, but most of the time, you can see God with your wife, with your son, with your daughter, with your pastor, with the workers of the church, with the elders of the church, with the policeman. Because God is using people para maramdaman ninyo na merong pag-ibig ang ating Panginoon sa bawat isa. Have you ever imagined, for God so loved, kung gaano ang pagmamahal sa iyo ng ating Panginoon? Tingnan mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Nung nilikha ng Panginoon ang daigdig, anong ginawa niya? He spoke. Nung nilakha niya ang tao, ang sabi sa Genesis 2, ang sabi doon, I think it's 15 or in 17, ang sabi doon, He formed man with His hands and then He spoke. Ibig sabihin ng gusto ng ating Panginoon, He want a personal touch sa iyong buhay. Ganyan kang kahalaga sa ating Panginoon. Hindi ka lang basta inutusan ng ating Panginoon, siya mismo sa kanyang kamay, nilikha ka ng ating Panginoon at hindi ka lang basta nilikha ng ating Panginoon. Maaring ikaw man ay maputi, ako man ay maitim, maaring ikaw man ay singgit, ako man ay mukhang bubay, pero lagi mong tatandaan, kagaya ng sisidlan sa daigdig, kapag ang tubig ang nilagay mo sa dilaw na sisidlan, nilagay mo sa red na sisidlan, ang pinaka-importante doon, yung tubig na nakalagay, hindi yung kulay na sisidlan. Ang pinaka-importante sa iyong buhay, yung espiritu mo nakawangis ng ating Panginoon, hindi yung pagkatao mo, hindi kung sino ka, kundi ang Panginoong Jesus na naghahari sa iyong buhay. Ganyan ka-importante sa Panginoon, na pinagkakaabalahan ka ng Panginoon. Out of 7 or 8 billion, sabi ko nga last Friday, every Friday we have an overnight prayer, natatapos po kami ng 2 a.m. Nakakauwi po kami ng bahay, at least, syempre, mag-fellowship pa, sila magkakape, ako ay magtutubig. Kaya nga, alam niyo po, yung pakikisama, sa kayong pagmamahal, dahil hindi ako nagkakape na rin ako para sa kanila. Kaya pag inaalok ako ni Sister Early sa bahay nila ng pagkakape, iniinom ko na yung kape. Kahit hindi ako nagkakape. Naalala ko, sabi ni Brother Angelo, alam niyo po si Pastor Ken, lagi akong iniimbitahan eh. Sabi nga ni Brother Harney, na dumalo sa gawain ng Panginoon. Ang ginawa ni Pastor Ken, nag-enroll sa gym para samahan si Brother Angelo na mag-gym. And that is love. Ang pagmamahal, it's not just about the spoken words. Maaaring sabihin ng iyong asawa, mahal kita. Hindi pwedeng mahal ka ng iyong asawa na hindi ka binibigyan ng pera. Tandaan mo yun. Yung mahal, madaling masarap pakinggan. Natatawa si tatay sa gitna. Totoo po ba? Masarap sabihin na, I love you, ikaw ay kasing ningning ng mga bituin. Kahit anong magandang poetic pa ang sabihin mo, mga tula pa ang sabihin mo, paano mo aabutin ang bituin? Hindi mo nga maiabot ang sweldo mo sa asawa mo. Don't love just in words. Love in action. You say that you love God. One thing na natutunan ko sa nakalipas na mga buwan sa aking buhay is to forgive the people who hurt me. Dahil kapag hindi ko sila mapatawad, lagi kong ipinapangalan sa inyo, hindi ako patatawarin ng Panginoon. Isang bagay na natutunan ko sa aking buhay, ako nga pinatawad ng Panginoon sa kabila ng mga secret sin ko at hidden error.
And who am I that I cannot forgive them? And then I will be hypocrite of my message of the gospel of forgiveness and love that is found in Jesus Christ. Hindi naman ibig sabihin na mahal mo yung tao, you will tolerate their sin. But you will rewind them. You will forgive them. You will pray for them. Ipanalangin nyo kasi sila. Ang problema kasi, laging pinapanalangin natin yung pangangailangan natin sa ating buhay. Lagi mong titingnan sa iyong buhay yung pagmamahal ng ating Panginoon na ibinigay sa iyo. Na hindi ka karapat-dapat, pero ginawa ka ng ating Panginoon na karapat-dapat. Na hindi ka tapat, pero ang Diyos ay tapat sa iyong buhay. Hindi ka nagkakaloob, hindi ka nananalangin, pero na-promote ka sa iyong trabaho. Biglang dumating ang puhunan mo sa iyong sweldo. Biglang nagkaroon ka ng sasakyan. Biglang napatapos mo ang anak mo na hindi ka nagbigay ng tuition fee. Pero sa kabila ng lahat, lagi mong tatandaan, ikaw na sinasabi mo mahal ng Panginoon, bakit ka tumitingin sa oras? Huwag mong orasan ng Panginoon. Kapag ikaw ay naiinip sa gawain ng Panginoon, mas nakakainip po kayo magturo sa harap. Lalo na kapag nakikita, nakatingin kayo sa oras, nagugutom kayo, inaanto kayo. Minsan tinatanong ko sa akin sarili, to be honest, may natutunan kaya sila? Pero kagaya ng sabi ng salita ng Diyos, just preach the gospel. It's not your problem. It's my problem on how things will work out. Ipangaral mo lang ng ipangaral. Ang kailangan lamang gawin ng pastor, maganda. At ang paghahanda ay sa pamamagitan ng pag-aaral, pananalangin, pagsasalita sa ibang wika. Alam nyo ka bakit magulo ang tinatawag na katawan ni Kristo? Because there is a civil war that is happening in the body of Christ. There is a civil war na nangyayari sa katawan ni Kristo. Why? Ang sabi nga ng isang mga ngaral na aking sinusundan, ang sabi niya, tatanungin nga kadalasan ng mga tao, saan ka maniniwala? Pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Ako, alam nyo saan ako naniniwala? On the past tribulation. Everything will pass away. But the Word of God will continue. I don't care kung ako man ay nasa pre-tribulation. I don't care kung ako man ay nasa post-tribulation. Kung ako man ay nasa pre-tribulation, bigyan ako ng Diyos ng kalakasan ngayong oras at sandaling ito dahil sa dami ng problema. But what important most is I am doing the right thing. I don't care what your theology, what your belief is. I care that I am doing the right thing in the hands of God, in the sight of God. Ano mahalaga? Once saved, always saved. That salvation will be lost. Alam mo kung ano mahalaga? Na kailangan ng bawat isa si Kristo. Huwag niyo nang pagtalunan na ikaw ay ligtas, siya hindi ligtas, siya ay nag-backslide, ipanalangin mo siya. Because we cannot win the body of Christ by just attacking one another and questioning. Alam mo, kaya maraming tao nagtatanong, being a pastor, at the age of, kailan ba ako naging pastor? 2019? 6 years ago, minus 36, 30 years old. Maring late ako naging pastor. But the preparation was too long. At the age of 10, ako'y nangangaral na sa mga tinatawag na small groups sa eskwelahan dahil nanggaling ako from the beginning of my life sa tinatawag na Christian school. Kagaya ng anak nila Mamsi na nakalagay sa Emmanuel, di ba Mamsi? Na kaibigan ni Bishop, ang founder ng kanilang school. I grow up in a society na alam mo yon na hindi ako sanay na may nagmumura. Pero marami nagmumura sa amin sa eskwelahan. Dahil ang mga kaklase ko, yung mga anak ng pastor, na doon nakita ko ang buhay ng isang pastor na number one na magiging casualties ay ang kanilang pamilya. Dahil sila ay magliligtas, mangangaral, hindi sila magliligtas sa pamamagitan ng pangangaral. Hinahayo nila ang mga kaluluwa, well in fact, nakakalimutan nila ang kanilang pamilya. Kaya ang mga nagiging kaklase ko, nagdodroga. Ang mga nagiging kaklase ko, mga leader ng fraternity, sila nag-hazing doon sa taas ng school namin. Samantala ako, hindi nila niyayaya because they know that I am a different person because I have an integrity. Niyayaya nila ako sa inuman pero hindi ako sasama. Dahil unang-una, takot ako sa tatay ko, baka paluin ako pero hindi naman ako napalo ng aking buhay sa tanan ng aking buhay. But I know I have a right respect for my dad and for my mother. Kaya nakita ko kung gaano nakakalungkot ang maging isang anak ng pastor. Dahil nakita ko, they have most of the time sa ibang tao kaysa sa pamilya nila. But because I have a different mindset, I know that they are doing this for the glory of God.
At nandyan ang aking nanay na nag-full-time, sa kabila na siya ay kauna-unang, sabihin na natin nurse sa panahon na 1960s. Isipin mo, nurse ka sa abroad, 1960s. Yung mga kasabayan mo, sila yung mga head nurse na ng tinatawag na hospital, na malaki ang sweldo, pero sabi ng aking tatay sa aking nanay, umuwi ka. During the 1960s, pag meron kang $4,000, $3,000, milyonaryo ka nun. We have a decision na hindi namin kailangan ng pera. Ang kailangan namin ay ang kaligtasan ng Panginoon. Kung ang nanay ko ay nagpatuloy sa abroad, at ang tatay ko hindi nangaral, baka ngayon, patay na ang tatay ko. Dahil baka araw-araw nagiinuman sa bahay. Dahil ang sabi nga ni Bishop sa kanyang pangangaral noon, nung siya hindi pa mahalab sa Panginoon, leader siya ng varsity ng drinking team ng University of the East. Pero yun mo ako, gusto ko maging varsity ng basketball, yung tatay ko, varsity ng inuman. So what I am trying to say, choose God. Piliin mo ang Panginoon kasi pinili ka ng Panginoon. Kahit hindi ka pa kaibig-ibig. Huwag mong paniwalaan ang sinasabi ng tao na hindi maganda sa'yo. Huwag mong paniwalaan ang sinasabi o pagtuliksa sa'yo ng iyong isipan. Remember this, when your heart condemns you, kapag ikaw ay hinuhusgahan ng iyong puso, hindi yan galing sa Panginoon. Because God is greater than your heart. Pag nagkasala ka, don't run away from God. Run in the Lord. Ask God, Lord, give me the power, the ability, the strength to reject and to resist the temptation of the enemy in my life. Kaya nga makikita natin, for God so loved the world. Ikaw, gaano mo kamahal ang ating Panginoon? Maaaring sabihin mo na ikaw ay nagmi-ministry sa music ministry, sa ushering ministry, o ikaw ay laging dumadalo sa simbahan. Pero baka maaaring ikaw ay dumadalo sa simbahan dahil ito yung naging ritual mo sa iyong buhay. It becomes a lifestyle. Okay yun. Pero mas maganda na ikaw ay nasa simbahan na meron kang pagmamahal sa ating Panginoon, hindi ka nagmamadaling umuwi. Hindi ka nagmamadaling na gawin mo yung mga duty mo and obligations sa bahay. Ay ikaw muna i-cherish mo yung bawat segundo na ikaw ay nasa simbahan because the greatest love is when you invest and spend your life sa presensya ng ating Panginoon. Madali sabihin na mahal natin ang Panginoon. Pero sabi ng Biblia, love the Lord your God with half of your heart, with partial of your heart. No. Love the Lord your God with all. Kaya nga sabi ko doon sa aking kausap, ikaw lamang ba ang mayroong obligasyon sa iyong asawa at sa iyong pamilya? Ikaw lamang ba ang may pinagkakaabalahan sa buhay? And then people are asking, bakit hindi ako pinagpapala? Hindi ka pinagpapala kasi isinasarado mo ang iyong buhay sa nagbibigay ng pagpapala. Isinasarado mo ang iyong buhay na maranasan ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng encounter mo sa ating Panginoon. You will not just only hear God so that you will have a knowledge of God. You will hear God so that you will have the courage to face the world. Ang mundo hindi makikipag-agree sa inyo. Ang mundo ay laging tutuligsa sa inyo. Because that is the system of the world. God loved the world, not the system. God who loves the people sa mundong ito. Mahal ng Panginoon ang mga makasalanan. Mahal ng Panginoon ang lahat ng tao. Pero hindi niya mahal ang tinatawag na kasalanan. Iniibig ka ng Panginoon. Kaya kailangan ng iyong buhay ay mapuno ng pag-ibig ng Panginoon because one of the things na mararanasan mo sa iyong buhay, mawawala ang kadahilanan sa iyong buhay. Kapag nawala ang kadahilanan sa iyong buhay, mabubuhay ka sa kadalisayan. We have a lot of reasons. Ang sabi ng Book of Luke, ililibing ko muna ang aking kapamilya. Iaayos ko muna ang aking pamilya. Mag-iipon muna ako. Magtatrabaho muna ako. God is not saying na ikaw ay maging kagaya ko na pastor. We cannot win the world by arguments, but we need to win the souls for Jesus Christ. Hindi tayo nilikha ng Panginoon para lamang maging matalino sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Maraming tao alam ang salita ng Diyos. You know why? Because they are defending that you should know the truth. Na kailangan malaman mo ang katotohanan. Pero ang katotohanan, alam mo ang katotohanan, kaya ikaw ay nagpapakatalino so that you will have a pride na alam ko ang salita ng Diyos. But what God wants you to know, hindi na ang Diyos interesado na alam mo ang salita ng Diyos. Gusto ng Diyos na makita sa iyong buhay ang salita ng Diyos.
Dahil gusto ng Panginoon na makita na ikaw ay masipag. Sabi ko nga last time sa aking asawa, bago ko mangaral sa broadcast, dahil hinatid po namin ang aming anak at around 6 a.m. papuntang Paranaque. Hindi madali. Alam mo isang bagay ang nakita ko? Hindi burden ang relasyon sa Panginoon o ang paglilingkod sa Panginoon kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Hindi ka mapapagod. Ang sabi ko sa asawa ko, tingnan mo to. Pumipila sa housing loan. Alam naman natin kung ano yung otoridad na meron sa housing loan. Alas 6 ng umaga. Haba ng pila, 100 people nakapila doon. Sabi ko, itong mga taong ito nasa mall. Pumipila sa sale ng tinatawag na eat all you can. Kahit 5 oras pumila. Pero bakit sa gawain ng Panginoon hindi ka makapaghintay? Your action will determine your heart. You can say that you love God. You can worship God. You can say the most beautiful verses in your life, but your heart is far away from you. Hosea says in the book of Hosea chapter 4 verse 6, my people perish because of lack of wisdom. And then, Lord, give me the explanation. What is wisdom, O God? And then I realize, everyone in the church knows the Word of God. But the problem is, they lack wisdom. Because wisdom is the ability to apply the Word of God. Ang karunungan ay abilidad para malaman mo ang pagsasabuhay, ang paglalagay, ang paglalapat ng salita ng Diyos sa bawat sitwasyon ng iyong buhay. Naririnig mo ang bawat verse, pero ayaw mo naman ito sa gawa. John Piper once said, if you lost interest with the Word of God, you lost interest with God. Kapag wala kang gana sa salita ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, sikuin mo, parang Biyernes Santo mukha mo. When you hear this right preaching, lagi mong tatandaan, inihahanda ka ng Panginoon sa pagpapala. Because God will not give you a blessing that you will just waste on it. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagpapala na sasayangin mo lang. Stewardship is about this. Stewardship is being able, ang pangangasiwa ay isang bagay na ipinapakita mo kung bakit ka pagkakatiwalaan ng Panginoon ng mas malaking pagpapala. Humingi ka ng negosyo. Nung binigyan ka ng Panginoon ng negosyo, hindi ka makadalo ng gawain ng Panginoon. Humingi ka ng sasakyan, nung binigyan ka ng Panginoon ng sasakyan, nakakapunta ka sa Tagaytay, nakakapunta ka sa Pampanga, hindi ka makapunta sa simbahan. And then when you come on the right time, na pagtutuwid sa iyo ng ating Panginoon, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, may relasyon naman ako sa iyo. Lagi mong tatandaan, ang relasyon hindi sa bibig. Ang relasyon sa pamamagitan ng iyong buhay. Ipakita mo sa pamamagitan ng iyong buhay. Dahil ang buhay mo ang pinakamaingay dapat na nagsasalita ng salita ng Diyos sa iyong buhay. For what is written, that you are a letter written by God, read and described by the people because they see Jesus in your life. Nakikita ba sa inyo si Jesus? Nakikita ba sa akin si Jesus? Kailangan makita sa iyong buhay ang ating Panginoon. And then, I smiled. Doon sa tendero, doon sa palengke, at ang sabi ko, opo, pastor po ako. Maaring butas-butas man po ang aking susutin. Rich people and wealthy people, ang sabi ng isang management book. Most of the people, pag gusto mong yumaman, alam mo ang gusto mong manggi? You want to impress people so that you can get their respect. Kaya makikita mo ang mga tao nagsusuot ng magagandang alahas, nagsusuot ng tinatawag ng mga nakabuhayan na damit, di ba? Gusto ng mga mamahaling sapatos because they want to get the respect of other people. They want to flaunt that they are successful. But wealthy people, you cannot see them wearing yung mga mamahaling damit. Look at Steve Jobs. He's just wearing a turtleneck na nakaitim. Look at Mark Zuckerberg, laging nakaputi lang. Look at Elon Musk. Siya ay nakasulit lang ng pula o blue na damit na worth $2. Because
What is wealth unto them? Wala nang kwenta kapag nakakuha mo yung yaman. Wala nang kwenta yon. Pero tatandaan itong mga mayayaman na ito, kahit ano ang accumulated na yaman nila, what shall profit a man if he gains the whole riches of this world and yet he loses his soul? Mas maganda na kung wala kang pera dito sa lupa, sigurado ang iyong tinatawag na kaluluwa sa langit. Pero mas maganda din, tanda mo, why God will bless you? Alam mo bakit ka pagpapalain ng Panginoon? Dahil ikaw ay pinangangasiwaan ng Panginoon ng mga pagpapala so that God can entrust you more, so that you can take care of your time, you can take care of your talent, you can take care of your money. Your time. Paano mo pinangangasiwaan ng iyong oras sa ating Panginoon? Pansinin mo, ang tanong ko sa mga kalalakihan, hindi ko alam kung sa kalalakihan ba o sa kabilang Bible study. Pansinin nyo, pag-usapang Biblia, usapang pananalangin, tamad na tamad ka. Pero kapag chismisan, di mo namamalayan ng oras. That's a reality. Pagka manunood ka ng sine, 2, 3 oras, o manunood ka ng season sa Netflix, sabihin ko sa inyo, nakakapanood ako ng season. Minsan nakakatapos ako ng 7 series, 7 episodes pala, hindi pala series. Pagkatapos, kagaya nga ng realization ng isang kapatiran, na-realize niya na natatapos ko nga yung isang season ng, ano nga ba yung bagong palabas? Ng Squid Game. Diba? And then, he realized na kailangan mas lalong may oras ako sa Panginoon. Kapag nagkakaroon ka na ng conviction sa iyong buhay, it means the Holy Spirit is alive in your life. Nakagawa ka ng pagkakasala, alam mo, buhay ang banal na Espiritu sa'yo kapag meron ka kabigatan. Pero kapag hindi buhay sa'yo ang banal na Espiritu, you will do it na walang kapararakan. Wala kang iniisip na naka-offend ka ng tao. Minsan nga, kapag hindi ako nabati sa church, parang pakiramdam ko may nagawa akong kasalanan. And then I ask God for forgiveness. Kaya makikita natin, bago ka pagkatiwalaan, tanda mo, it is not about your possession. It is about the assignment of God na ibinigay sa iyong buhay. Ano yung assignment sa iyo ng ating Panginoon? Hindi ka lang basta pagpapalain ng Panginoon. God will not just only bless you. Sabihin mo, God will not just only bless me. Hindi ka lang pagpapalain ng ating Panginoon. Ikaw ay gagamitin ng Panginoon para maging tulong ka sa maraming tao. God will not just only bless you, but God will use you to help the church, to help the people, to help your relatives in life, so that Christ will be seen in your life because your blessing will always be aligned sa kaharian ng ating Panginoon. Ang pagpapala mo ay laging nakakonekta sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi ka lang basta magkakaroon ng tinatawag that God is able to make you all grace, all blessing abounds in your life. You will experience generosity and you will be a generous person. Mapagbigay ka ba? Yesterday, na may binili kaming pangangailangan sa mall, around 8 p.m., 9 p.m., may isang babae nagtitinda ng mga pranela. Walang pumapansin sa kanya. Dinaanan ko lang din siya. At ako'y sumakay sa sasakyan at napakabigat ng aking damdamin. Tinanong ko ang aking asawa, tinatanong niya ako, tutulungan mo ba yung babae? Kasi kita niya, tinititigan ko eh. Gusto ko nang umalis, pero yung pa ako, ayaw tapakan yung clutch para iprimera. And then with a heavy heart, bumalik ako. Ang sabi ko sa babae, I handed a handful of bill. Ang sabi ko kay nanay, mahal na mahal ka ng Panginoon. Etong perang ito mauubos. Etong perang ito hindi sasapat. Pero pwede bang tanggapin mo ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay? Dahil yun lamang ang yaman na iibigay ko sa iyo. And he cried. She cried. At ang sabi niya, ikaw ay isang anghel. Tumulo ang aking luha. Hindi man malaki yung binigay ko. Pero kagaya nga ng sabi ng apostol ng Panginoon, silver and gold have I none. But I know that your name is written in the book of life. Alam mo, ang pera hindi magiging problema. Kaya lamang para nagiging problema ng simbahan dahil lahat tayo hindi pa nananalangin sa Panginoon. Ang kalusugan na hindi magiging problema. Because in the church of God, dahil naroon dapat ang kapangyarihan ng ating Panginoon, malulusaw ang lahat ng sakit at kirot sa inyong katawan. That in the church, hindi nyo maiibaon, hindi nyo makikasama yung inyong kasamaan ng pag-uugali, yung inyong pagkakasakit, yung inyong kahirapan sa iyong buhay. Because the moment that you give your life unto Jesus, the moment that you become generous, alam mo kung ano ang nangyayari sa iyong buhay kapag ikaw ay nagiging mapagbigay?
When you become generous sa oras na muna, wag na natin pag-usapan muna yung pera. Ako kahit hindi ako nagtuturo, alam nyo, excited ako kapag nakakapagturo dito. Alam nyo bakit? Hindi naman ako nakakapagturo halos sa Green Hills eh. Kumbaga ba, I don't have an avenue to preach. Pero marami akong Bible study, almost every day. From Monday to Saturday, marami akong Bible study. Pero sa kabila ng lahat, I enjoy listening to the preaching of my Father. Because I know, the more that I wait, the more that God is preparing me. Ganong katagal ang paghihintay mo? I waited for 20 years. Alam ng aking kapatid na si Pastor Kenneth, ang aking kapatid, ng aking kuya na si Pastor Dexter, kung paano ako na-build sa paghihintay. I may cry, I may sometimes give up, but at the end of the day, I shake it off. Dahil alam kong ang Diyos na tumawag sa aking buhay, hindi ako pababayaan ng ating Panginoon dito sa mundong ito. Kapag ang iyong buhay ay buhay ng pagbibigay, when your life is a generous life, poverty loses its power in your life. Kapag ikaw ay nagiging mapagbigay, kapag binubuhos mo ang iyong oras sa gawain ng Panginoon, kapag binubuhos mo ang pananalapi mo sa gawain ng Panginoon, kapag binubuhos mo ang talento mo sa gawain ng Panginoon, it should be a tripartite. It should be a threefold court. Lagi mong tatandaan. Ang kahirapan ay mawawala sa iyong buhay. Hindi mawawala ng pananalapi ang iyong pera kahit sa Biblia may makukuha kang pera dahil ang Diyos ang nagpapadala ng pagpapala. Kahit sa sapatos may makukuha kang pera. Minsan nga iniisip ko ganun na ba ako katipid? Pati sa sapatos nagtatago ako ng pera. Tandaan po natin, iba matipid sa kuripot. Minsan kasi napapagkamali natin pag kuripot, akala mo mahal niya yung pera, na ultimong kakain na siya, ayaw pa niyang kumain, kuripot yon. Pero ang matipid, alam mo kung kailan mo gagamitin ng tama ang pananalapi. Because the possession that you have, it is not your possession. It is God's property. Kaya hindi ka mapagkatiwalaan ng posisyon, nandun ka na manager ka ng kumpanya ninyo. Ano ang ginagawa mo? Nakikipag-inuman ka sa inyong mga empleyado. Nandun ka sa posisyon ng iyong kumpanya not to conform with them, but to preach Jesus in the company. Maaaring hindi man sila maniwala sa'yo, just continue on. Basta mahalaga nagawa mo ang tama. Dahil ang sabi ng Biblia, kapag hindi mo nagawa ang tama, ang kaparusahan, ang sugat, ang tinatawag kabigatan ay nasa iyong balikat. Hindi man sila makinig, it's not my fault. It's their loss. But I cry for them. Na hindi na tinanggap ang mabuting balita. But I will pray for them. Kung atin mong makikita sa puntong ito, biruin mo John 3:16 pa lang tayo, alas 12. First slide pa lang nandito. One thing na ang problema sa simbahan is we extinguish yung tinatawag na fear of God. We always think na kaibigan natin ng Panginoon. Kaya nawawala yung reverence sa Panginoon. Lagi natin iniisip na ang Diyos ay mapagpatawad, that's good, that's true. Lagi natin iniisip na kaibigan natin ng Panginoon. Kaya ang nangyayari, we are the worst generation of all times. We are worse than the generation of Noah. Alam niyo bakit? Mismong sa simbahan, mga pastor ay immoral. Mga pastor ay corrupt. Mismo ang mga kabataan at the age of 10, at the age of 13, ang tanong ko doon sa isang may-ari ng lying-in clinic, what is the average age na nanganganak dito sa lying-in na negosyo ninyo? Ang sabi niya, Pastor Jong, sad to say, the average age na nanganganak dito sa tinatawag na lying-in is 13 to 15 years old. Aalala ko sa panahon namin, during the 1990s, laging naririnig ko sa kwento ng nanay ko, kaya siya ay hindi nagka-boyfriend maliban sa tatay ko kasi ang isipan niya dati, baka kapag ako'y na-holding hands, mabubuntis ako. Nawawala ang takot sa simbahan. Pero mas natatakot sila sa tao. Ang sabi ng Biblia in the book of Proverbs chapter 9, that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ye that love the Lord, ang sabi ng Psalms 115, siyang nagmamahal sa Panginoon.
He loves the Lord and he fears the Lord. Yung takot sa Panginoon, it is a high respect sa ating Panginoon. Paggalang sa ating Panginoon, pagmamahal sa ating Panginoon. Dahil ang sabi mismo ng ating Panginoon, huwag kang matakot dun sa pumapatay sa iyong katawan. Matakot ka sa Diyos na pumapatay sa iyong katawan at sa iyong kaluluwa. Natatakot ka na baka mamatay ka sa sakit, pero hindi ka natatakot na baka ikaw ay masadlak sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, ang mundo ay pasama ng pasama. Imagine niyo po, kagabi, ang sabi sa Facebook, yung lalaki sa Skyway, imbis na ang takbo pa northbound, tumakbo ng pa southbound. Sinalubong lahat ng sasakyan. Isipin nyo, ang mga tao ngayon, kayong mga kabataan, mas gusto nyo ang maraming views at likes sa inyo kaysa maging approve kayo sa ating Panginoon. Nasusunog yung sasakyan sa North EDSA. Nasusunog yung isang gas station. Kaysa tulungan nila yung nahingi ng tulong, busy lahat sila sa pagkuha ng tinatawag ng video. We are entering the worst generation of all times. That the Word of God is happening. That in the last days, in the book of Matthew chapter 24, you will be lovers of yourself. Ang laging iniisip mo, mapagpala ka. Ang laging iniisip mo, maganda ang iyong buhay. Ang isipin mo muna yung iyong kaligtasan at kaligtasan ng ibang tao, yung buhay mo may isaayos ng ating Panginoon. The fear of God should not be extinguished in the church. Na kung saan, iwan ko sa inyo ito. In the book of Timothy, chapter 2, verse 3 to 7, soldier, farmer, lagi ko ni-illustrate ito sa mga tinuturuan ko, lalo na sa kalalakihan, and an athlete. A soldier. Ang isang sundalo, anong sabi? He is a disciplined person. Disiplinado. Kaya nga naisip ko, habang ako'y nananalangin kanina, bakit kaya ang Kristiyano, pag pumasok sa simbahan, yung madali, nagiging mahirap. Pag pumasok sa mundo, yung mahirap, nagiging madali. Mahirap manalangin. Mahirap umattend ng don't watch praying every Saturday. One thing that I cry, and I ask God, Lord, hindi lamang po ang every service. Sa Green Hills, kagaya ninyo, last 2 Sundays, so nagturo tayo, hanggang doon sa labas sa pintuan ng upuan ng mga kaluluwa. Masaya ako, oo, pero malungkot ako. Kasi pagdating ng pananalangin every Friday, lalabing 5, 20 lamang kami every Friday. The power of each Christian is on your knees. I would rather pray than preach. Mas gugustuhin kong manalangin tayo, manalangin ako, kesa ako'y mangaral ng salita ng Diyos. Dahil kapag hindi kayo nananalangin at hindi kayo bumababad sa presensya ng ating Panginoon, hindi nyo mauunawaan ang salita ng Diyos at hindi kayo magkakaroon ng kapangyarihan at kalakasan para isabuhay ang salita ng Diyos. And then I go on this message. A soldier, you are called not to be an audience of this church. Hindi kayo tinawag at dumadalo dito para lamang maging taga-masid, taga-panood. That this church is not a chatter, na kung saan pinapanood ninyo ako, nangangaral ako ng Ebanghelyo, napapagpala kayo, nagte-take down notes kayo. It doesn't end there. That you are trained to be a soldier. Naalala ko tuloy, yung nasa tinatawag na bantay ni Rizal, umulan, bumagyo. Sigawan man sila, hindi sila umalis sa pagkatayo. We should have a disciplined Christian. Na hindi tayo basta nagugutom, na hindi tayo basta maiingay lamang, kundi nakikita sa atin ang grasya ng ating Panginoon. Nakikita sa atin ang ebidensya ng pagbabago. Nakikita sa atin ang kakaibang pananalig na hindi pa nakikita ng mundo. Dahil bilang isang sundalo, isinasantabi niya ang lahat ng kanyang kadahilanan sa kanyang buhay. Isinasantabi niya yung mga taong sumisira sa kanyang buhay. Remember this, when you have the anointing of God, when God pours out the anointing in you, maaring sunod-sunod man ang problema sa iyong buhay, magpatuloy ka lamang, huwag kang magreklamo, huwag kang magtanong sa ating Panginoon dahil maganda ang ginagawa ng ating Panginoon. From your demotion, from your demolition in your life, God is preparing you for your promotion. Dadaan ka muna ng Panginoon sa breaking. Ang mga disipulo ng Panginoon, they are called matetes. They are called the Talmid.
Because they are not just only following Jesus Christ. Start to share Jesus Christ sa pamilya ninyo. Your assignment for today, bilang isang sundalo, I am commanding everyone in the mighty name of Jesus Christ, pag-uwi ninyo sa bahay, mag-umpisa kayo ng Book of Genesis. Okay, mag-umpisa tayo ng Book of Matthew. You start a church in your house. Hindi po kayo dumirinig lamang ng ebanghelyong ito para lamang tumalino, kundi para maraming kaluluwa ang maligtas at makita si Kristo sa iyong buhay. Instead of complaining, start on following. Huwag mong pakinggan ang nararamdaman ng iyong katawan. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng mga tao sa iyo. No matter what happened, my integrity, my discipline, my character will define me. Ang pinakamahalaga po sa atin yung pag-uugali, yung disiplina. Simula sa susunod na linggo, alam niyo bakit late ako napunta sa simbahan, alas 10? Hindi sa dahil gusto ko malate. But I want, when I go to the church, wala na magbubukas ng pinto. I want, ang sabi ko nga sa mga kapatiran natin sa Green Hills, na walang iinom ng tubig kahit ikaw ay mauhaw. Walang iihi kahit ikaw ay maihi. Pansinin niyo kung ang Pangulo ay narito at nasa conference room kayo, hindi naman kayo naihi. Hindi naman kayo nainom ng tubig. Why? Because you respect them. If you respect God, you will see on how God will bless you exceedingly, abundantly, above what you can ask or imagine. I don't have time to debate with other people because arguments cannot win people. I remember when I started the ministry, may best friend ako laging tumatawag sa akin, best friend, kaya best friend ko. Kasi tuwing nangangaral ako, walang ibang ginawa, kundi ang sabihan, hindi yan, mali yan. Wala nang tumama. But it makes me bolder and it makes me stronger. Dahil lagi po natin tatandaan, sasabihin ng tao, oh yan, paggawa ng mabuti, batas yan. Tandaan mo, I am who I am because of the grace of God. And because of that grace, it makes me excellent in words, in action, in my faith. Kailangan makita sa ating buhay ang grasya ng Panginoon. Pag nakita sa iyo ang biyaya ng ating Panginoon, magyayaya ito ng maraming tao sa iyong buhay dahil nakikita nila ang kadakilaan ng ating Panginoon sa iyong buhay. So be a soldier. Na ikaw ay nakaupo na matuwid. Na ikaw ay iniisip mo lagi kung paano mo mapaparangalan ng Panginoon. Be an athlete. Ano bang atleta? Na siya ay sumusunod sa batas para siya ay magtagumpay sa kanyang buhay. Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka magiging maunlad sa buhay. Kaya hindi ka pa umuunlad sa buhay, kaya hindi pa ako umuunlad sa buhay, dahil marami pa akong kailangan matutunan sa ating Panginoon. Dahil ang mga taong nagtiwala sa Panginoon, ang mga taong sumunod ng salita ng Diyos at sabi ng Biblia, if you obey God, you shall spend your days in prosperity and years in pleasure. Ikaw na hindi lamang basta atleta, ikaw na magsasaka, kabahagi ng disiplina ay ang paghihintay. Dahil sa iyong paghihintay, doon ka mapapagod, doon ka magdududa, hindi yata ako pinagagaling ng Panginoon. Hindi yata nagbabago ang aking buhay. It's the voice of the enemy. Always only hear the voice of truth. Laging pagiging mo katotohanan. Dahil ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa atin. Sa pagtatapos, audio mahaba-haba pa, it's about the perspective of your life. Friends. Ilan ang letter ng friends? 6. 6 ba? F-R-I-E-N-D. 6. Enemies. Ilan? 6. Cry. 3. Joy. 3. Hate. 4. Love. 4. Positivity. 10. Negativity. 10. So both of the negative and positive, it has the same value. It's up to you kung anong pipiliin mo sa iyong buhay. Naputulan ka ng kuryente? Huwag kang magalit. Kaya ka naputulan ng kuryente para makita mo mga bituin sa langit. So that you will have a house na meron tinatawag na nakikita ang kalawakan. Para ikaw ay maging responsable na unahin muna yung pambayad mo sa kuryente kesa sa pagkain mo sa restaurant. Na ikaw ay magalit sa kahirapan dahil hindi plano ng Panginoon sa kanyang mga nilikha na maging mahirap. Ang plano ng Panginoon sa kanyang mga nilikha, ikaw na mahirap
makita mo ang pag-aangat sa iyo ng ating Panginoon. For God said in the book of James chapter 2 verse 5, pinili ng Diyos sa mga mahihirap para mapuno at lumakad sila sa pananalig upang sa pananalig sila iangat ng ating Panginoon kung isasagawa mo. God's plan for you is not for you to die in sickness. God's plan for you is not to beg. Because you are a child of the living God, you should not be begging, but you are asking God, Lord, ikiklaim ko ng pagpapala ko sa umagang ito. Ikiklaim ko ng kagalingan ko sa umagang ito. Panginoon, binabago mo na ang aking pag-iisip, Panginoon, dahil ang iyong salita, dinedetoxify yung mga kaisipan na meron ako sa mundong ito. Kaya ang aking kaisipan ay laging magpuri sa Panginoon. Kailangan ugaliin mo, laging sabihin mo sa katabi mo, umismile ka naman. Lukot na lukot ang mukha mo. Pag may nakita ka sa church, kailangan ito ang maging kultura ng simbahan. Kapag may nakasimangot, sabihin mo, ang pangit mo. Ang itsura ng tao ay hindi base sa kanyang figura. Ang itsura ng tao ay base sa kanyang spirito. Pansinin ninyo, maaaring sabihin mo na yung mga komedyan ay hindi kagwapuhan, pero dahil sila'y masiyahin, sila'y nakakabingwit ng mga magagandang babae. Kaya ikaw, ito ugaliin mo, kapag ikaw ay masayahin, ang pagpapala ay mabibingwit mo sa iyong buhay. Kapag ikaw ay masiyahin, ang sabi ng Biblia, a merry heart, do it good like a medicine. Kapag ikaw ay masiyahin, hindi ka magkakasakit. Kapag ikaw ay masiyahin, magkasakit ka man, hindi magtatagal ang iyong sakit dahil ang iyong katawan. Ang sabi nga ng kanta ni Heavenly Alea, every single cell in my body is giving thanks to God. Kailangan ng bawat selula ng iyong katawan ay laging nagpupuri sa Panginoon. Hindi lamang kapag maganda ang buhay, kundi sa panahon na ikaw ay pinatulog ng iyong asawa sa labas ng kwarto, magpupuri ka pa rin sa Panginoon dahil alam mong may mali kang ginawa, kaya kailangan ikaw ay makakambak sa iyong buhay. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, salamat po, O God. It's a joy, O God, na magdala ng salita ng Diyos. At dalangin po namin, Panginoon, na ang katotohanan ang siyang maghari sa bawat isa, Panginoon. Nadalangin po namin, Panginoon, na ang lumang aming buhay, ang mga alaala sa nakaraan, hindi na po ito mareresurrect sa aming buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na kami ay lumakad sa katagumpayan. Hindi ba kami parang Panginoong Yesus na parang talunan? Because you have designed us, O God, to be the head and not the tail. You have designed us, O God, to conquer and not to be over, O God. Kaya dalangin po namin, Panginoon, as we live the truth, O God, our life will change. Hindi na kami mangungupahan, hindi na kami mag-iinom, hindi na kami magsusugal, dahil kami nabubuhay na sa kabanalan, Panginoon. Nakagalakan sa amin, Panginoon, na maparangalan ka sa aming buhay. Dahil kami natagpuan mong tapat, so you can entrust, O God, a new assignment in our life. Mula sa pagiging isang empleyado na sumisweldo lamang ng 700 o 600 piso, kami magkakaroon ng daily income na at least, O God, a minimum of 10,000 pesos. Not for us to love the money, but for us to praise you more and more and to be a blessing, O God. That we will love you, O God, greater than anything else, O God. Dahil ikaw ang may likha ng lahat. Let love overflow in our life. Because when there is love in our life, Panginoon, ang mga araw ay magiging mabilis. Ang mga mabibigat na trabaho ay magiging magaan. Kagaya nga po, Panginoon, sa panahon ni Jacob, naging maikli sa kanya ang panahon na para makakuha si Rachel for one reason, because of love. Because when we have love, we will be on fire. So give us the Holy Spirit and Jesus Christ, O God, so that we will be on fire and we will shine because you are the one that being seen in our life. In Jesus' mighty name, amen.